Alaga kang inahin. Hindi mo alam kung kailan dapat purgahin. Kulang na lang, pirmahan na ni Satanas. Para sa iyo ang video na to. So, bakit nga ba kailangang purgahin ang inahin? So, imagine this. For example, nanganak yung inahin mo ng 10 biik. Ibig sabihin, more or less 30 days niya yung papasusuhin hanggang sa maiwalay. Isipin mo, 10 biik yung mag-aagawan at uubos ng nutrisyon ng iyong inahin. Kaya napapansin nyo ba yung ibang mga inahin? Nung bago manganak, medyo mataba pa siya. Pero nung maiwalay na yung kanyang mga biik, nako, payatot na, wala nang laman. No? Labas na yung rib sa likod. Ito yung malupit. Sumabay pa yung mga parasite, yung mga bulate na nakikipag-agawan din doon sa nutrisyon ng inahin. Aba, ang lalabas niyan talagang baka kung makikita mo yung inahin, isang pirma na lang, bibigay na, no? Kaya nga minsan naaawa ako doon sa mga nabibisita naming mga inahin na magpapabulog kasi nakita ko payat na payat. Talagang kulang na lang, pirmahan na ni Satanas. Kawawa naman, sabi ko, ano nang nangyari dito? Kaya napaka-importante na purgay natin yung ating mga alagang inahin para makondisyon ulit yung kanyang katawan, no? Isasabay mo na din dyan yung pagturok ng vitamin A, D, E, no? So, ang purpose nito, para makondisyon ulit yung katawan at maging handa sa pagtanggap ng panibagong semilya, no? At sa posibleng panibagong cycle na naman ng pagbubuntis. So, kailangan ready ulit yung katawan ng iyong inahin. Nasa kondisyon ulit. Kung medyo namayat man siya, at least makabawi siya, no? So, kailan nga ba dapat purgahin? So, based sa aming experience, nagpupurga kami ng aming inahin 5 days before walay. At syempre, isasabay na din namin yung pagturok ng vitamin A, D, E. Nang sa ganon, dumating man yung araw ng kanyang paglalandi, ready na ulit, kondisyon na ulit yung katawan ng iyong inahin. Then syempre, i-follow mo ko, libre ang kaalaman dito, wala yung bayad. Maraming salamat!